Kakapasok lang, finish na. PhilHealth ni Hontiveros, pinag-utos ng Senado, Raffy Tulfo, VP Sara, FPRRD, PAQ. Oh, pak? Siyempre, itong balitang ito at ang videong ito na ating mapapanood at bibigyan ng reaksyon ay nagbula kay Pinas News Insider. At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating mapapanood ngayon. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo Ayan ng na. social media. Ang di umano'y balitang Senator Risa Hontiveros tila inalmahan ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy at mga Duterte supporters at muling kinalkal ang di umano'y anomalya nito noon sa PhilHealth. Ayan, Pero bago sinasabi ang ko na lahat, nga kung bago ba? ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang Ayan. notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, tuluyan na ngang inalmahan ng mga supporters ni Pastor Apollo Kibuloy ang naging tila banta ni Senadora Risa Hontiveros na ipapakontempt at ipapaaresto niya si Pastor Apollo Kibuloy pag hindi pa rin ito dumalo sa Senate hearing sa darating na March 5. Sa isang pahayag, sinabihan pa ng Senadora si Pastor Apollo Kibuloy na huwag kang pabiktim. Ito'y matapos maglabas ng video si Pastor Apollo Kibuloy sa publiko na kung saan tanging boses lamang nito ang naririnig. Matatandaan ring nagpatawag ng Senate hearing ang Senadora hinggil di umano sa pagbibigay ni Pastor Kibuloy ng mga baril kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa anak nitong si Vice President Sara Duterte. Ayan ang sinasabi natin. Bago ka mamuna, is ayusin mo muna ang sarili mong problema. Bago mo kunin ang dumi sa mata ng iba, kunin mo muna yung namumuong troso sa mata mo. Yun ang kasabihan. Diba? Kasi kung may batik ka rin o meron ka ding issue na hindi mo pa nasasagot sa taong bayan o nalulutas, is wala kang karapatan na pumuna sa ibang tao dahil meron ka pang issue. Mas maganda siguro kung ano yung issue na ibinabato po sa'yo is masasagot mo. Di ba? At malulutas mo. Kasi syempre, hindi biro-biro yung issue na yon sa PhilHealth. Di ba? Hindi po biro-biro yun. So hanggang ngayon is nagiging issue pa po sa inyo yun. So kailangan lang siguro is sagutin. Di ba? Is talagang harapin. O ngayon, kapag napatunayang maayos, malinis, walang kasalanan, walang bahid na anuman, nandiyadyaan na siguro na pwede mo nang saklawan ng iba. Diba? Kumbaga, pwede ka mag-imbestiga sa iba, pwede ka magsalita ng ganto-ganyan kasi ikaw ay malinis. Pero kapag merong dumi, napakahirap talaga na mamuna o manita ng ibang tao. Diba? Lalong-lalo na kung yung pinupuna mo is minamahal ng taong bayan. Oh, hindi si Kibuloy. Si Kibuloy, marami naman nagmamahal kay Kibuloy, kay Pastor Kibuloy. Siyempre, yung mga nadyan sa kingdom, yan nga, yung ano niya, di ba, sa church niya. Pero, bukod doon, siyempre, sa mga Duterte. Siyempre, hindi din naman papayag yung mga supporters ng mga Duterte na gaganyanin din ni Ma'am Risa yung mga Duterte. Di ba? Ipaglalaban nila yun. Kaya nauungkat ngayon yung naging issue kay Ma'am Risa. Ganun yun. Mansyon ng pastor at ito'y ayon sa testigo na iniharap ni Senator Risa Hontiveros sa pagdinig sa Senado at kinakaharap ngayon ni Pastor Apollo Kibuloy ang mga aligasyon sa kanya: human trafficking, sexual abuse, pananakit at iba pang pang-aabuso di umano nito sa mga kasapi ng Pastor, lahat ng kaso sinampa sa'yo.
Kingdom of Jesus Christ. At dahil nga sa balitang ito, mga supporters ng Kingdom of Jesus Christ at Duterte muling kinalkalang kontrobersyal na nangyaring korupsyon di umano noon sa ahensya ng PhilHealth panahon ni Senator Risa Hontiveros. Nung ito pa ay board sa PhilHealth at tila nanawagan na panagutin din si Senator Risa Hontiveros sa di umano'y anomalyang nangyari noon sa loob ng ahensya. At ayon pa sa kanila, siya dapat ang imbestigahan nung nasa PhilHealth siya. Yung TV ad niya na ginastusan daw ng budget ng PhilHealth. PhilHealth was almost bankrupt during Risa Hontiveros as PhilHealth official. Dapat maimbestigahan si Risa kung nasa ng pondo ng PhilHealth panahon nila noong 2013 and toward yung PhilHealth na contribution. Kung totoong kinukurap ni Risa, dapat kasuhan na yan kasi nag-ingay lang. Wala namang ebidensya yung mga pakita nila sa publiko. Pabor kaming mapaimbestigahan ang PhilHealth sa time ni Risa Hontiveros. Malaking pera ang nawala sa PhilHealth. Kawawa ang mga miyembro ng PhilHealth. To all fair and straight senators, can you investigate PhilHealth during time of Risa Hontiveros in aid of legislation? Bring Risa to the Blue Ribbon Committee for questioning. Senator Rafi Tulfo, aksyonan nyo naman ang nangyaring korupsyon noon sa PhilHealth sa panahon ni Senator Risa Hontiveros nang magkaalaman na. End quote. Abay, binabato na ng putik ang dalawa nating paboritong babaeng with balls, si VP Sara at si Super Ate to the President, Amy Marcos. Unahin muna natin yung latest na binato nila kay Inday Sara. Ayan. Abay, sabi nitong witness neto, sino ba yan? Alias Ray ba yan? Sa Senado, na nung palabas daw ng, ewan ko ba yan, premises ni Pastor Kibuloy, ito daw si Inday Sara at sa PRRD ay merong bit-bit na barel na ibinigay sa kanila ni Pastor Kibuloy. Ako naman, hindi ko na sana papansinin yan, no? Kasi naman, sino naman maniniwala na yung matanda ng PRRD ay magbubuhat pa ng baril? At saka diba, napadami naman nilang security guard para magbuhat ng baril na ganyan. Yun nga yung pinagtataka ko sa paulit-ulit na reaksyon ko tungkol dyan eh. Mantakin mo, si VP Sara at si FPRRD ay papasok doon para kunin yung mga baril. Bag-bag na baril. Ano yun, pagbubuhatin ni Kibuloy si FPRRD? Siyempre, merong mga bodyguard dyan. Merong mga alala yan. Pero bakit sinasabi na pumapasok lang doon si VP Sara at saka si FPRRD? Di alam nyo namang may edad na si FPRRD. Tapos pagbubuhatin pa ni Kibuloy ng baril? Isang bag pa? Okay lang sana isang piraso eh. Kasi isang bag. Diba? Diyos ko naman, mag-training naman kayo sa sa pag-witness. Applies to both Inday Sara and FPRRD. I doubt kung meron kang mabibigay na mabigat sa kanila na sila mismo ang magbubuhat. Pero tignan natin itong nakakatawang sagot ni Inday Sara sa kanyang TikTok. Ayan. Let us play it. Dahil ako'y aliw na aliw. Inday Sara. Inday Sara. Kuha mo na kag-discabag ng pusil. Ito ba negosyo anak nila doon sa Mountain Gun store? Oo nga naman. Ano akala nila sa Prayer Mountain? Gun store. So tama. Di basag kayo ngayon. Nga naman, anong gagawin nila doon sa mountain na yon? Nagtayo si Kibuloy ng gun store doon. Mariosep, at saka kukuha lang sila ng gano'n kay Kibuloy pa. Napakaraming gun store. Ginawa nyo ng mga sila BP Sara, parang taong labas, punta pa ng mountain. Di ba? Yung yung testigo, talaga hindi ako naniniwala. Ayo ba mga katunay ay naniniwala, bagid? Ang hirap paniwalaan ay. Di ba? Ginagawa tayo tanga. Okay lang sana kung nanonood doon yung mga yung mga kapapanganak pa lang sa mundo. Tama naman ang sagot ni Inday Sara, hindi niya siniseryoso yung mga ganyang parata. Oh. Pero alam niyo ba, itong alias Ray neto, abay sinungaling. Dahil meron siyang earlier recorded video na panaypuri ang puri niya kay Pastor Kibuloy. Panuurin natin ito, ha? Tignan nyo, kayo na maghusga. Ito po pala, bagamat nagtago siya, nagmask siya, nag-shade siya, nag-cap siya, kilala pa rin kung sino talaga siya. Pakinggan natin kung ano mga naunang pagpupuri niya ni Pastor Kibuloy. Play! Nako, wala atang play. Pero mapi-play po yan. Makikita nyo po sa video na ito na talaga naman po, pinupuri to the high heavens itong si Pastor Kibuloy, no?
At saka ang storya pala niyan, talagang napaalis siya sa kanyang trabaho. So talagang meron siyang kinikimkim na galit. At kaya naman parang unbelievable naman yung mga sinasabi niya doon sa Senado. Alam niyo naman na ngayon, sa panahon na talagang mahilig magbato ang kung sino-sino, 5-5 na po pwedeng bayaran, no? Para lang magtestigo. Pero maganda po dyan, Siyempre, masama ang loob niya, kaya siguradong tetestigo siya. Ngayong nalaman niya na ganyan si Pastor, is naiipit ngayon sa sitwasyon, sasapaw siya dyan. Para talaga maungkat ng maungkat kung ano yung para talaga ungkatin, hukayin. No, ang main purpose nila diyan is ang mga Duterte. No, sa pamamagitan ni Pastor Kibuloy, lahat ng mga kasong isinampas sa kanya, pipilitin nilang isuka nung witness, no, si Duterte ng isuka. Kumbaga isuka ng isuka, ikanta ng ikanta. Ganun 'yun. Di ba? Kaso nga lang, lahat ng kinakanta is puro sintonado. Hindi tumatama yung tono. Ayun lang. Kasi mag-aral ka ng vocal lesson. Recorded video nitong alias Ray Neto na pinupuri niya si Pastor Kibuloy, syempre, kino-contradict niya yung mga yung mga illegal na ginagawa naman ni Pastor. No? So kapag ganyan, na may dalawa siyang ganyang video, ibig sabihin, sinungaling at hindi dapat paniwalaan. Dahil siya mismo ay hindi kapani-paniwala. Ano kaya nangyari? Hindi natin mapiplay yung video ng alias Ray na pinupuri niya si Pastor Kibuloy? Well, kung hindi, siguro po ipopost ko na lang sa Facebook. Now, binato rin si Super Ate to the President, Amy Marcos. Dahil nga pinupuntirian niya yung AKAP na siya mismo, siya ang chairman ata ng social DSWD budget, ay hindi rin niya alam na bigla pa lang merong 26.7 billion na AKAP. Na ito ay wala dun sa proposal ng Malacanang na ang tawag ay National Expenditure Program. Wala ito dun sa version ng House na inapprove ng Kamara de Representantes sa plenary. Wala rin ito sa version ng Senado na inapprove. At bagamat pinirmahan nila yan, ang pirma ay electronic signature, dapat ilalagay doon sa BICAM. Pero mukhang naisingit nga yung AKAP sa BICAM. Abay, binato siya ng mga kongresista ngayon. Ang sabi, ikaw nga, nagpa-realign ka ng bilyones na pondo galing sa 4Ps. Nais mong bawasan. The secret to trading is simple. People think that understanding indicators are enough, but indicators are telling ang mga natatanggap na ayuda ng mga pinakamahihirap daw na mga Pilipino. Well, sumagot po si Super Ate. Alam niyo po talaga, kahit anong paratang naman, basta ikaw ay nasa punto ng katotohanan, hindi ka tatablan. Ano pa lang nangyari? Aba, noong 2022 budget pala ng DSWD, 45% pa lamang ang kanilang nagagasta. At ito po ay nalaman nila nung hearing ng 2023. So ano ginawa ni Super Ate to the President? Kesa naman bumalik yung pondo na para sa ayuda sa general funds, kasi ganun po yun. Pag hindi mo nagasta ng taon yan, babalik yan sa treasurer ng Pilipinas at hindi naman magagamit ang programa. Ang sabi niya, gastusin na yan sa ibang programa ng DSWD. Ayun, ito masyadong maliit. Pero ilan sa mga programa na tinustusan niya dahil nga doon sa 45% pa lang nagagastos na galing sa 4Ps, yung AIC na tinatawag, at saka meron pang isang programa na hindi ko mabasa ngayon dahil masyadong maliit ito, no? Ano ba ito? Hindi na ba ito na-expand, no? Pero ang nakasulat po dito ay AIC at saka sa ito po kasi pinablish ko po sa aking Facebook yung buong sagot niya, no? So ito po daw ay linipat sa Kalahi Seeds, sa Quick Response Fund at saka sa AIX. Dahil kung hindi po niya linipat yan, babalik at babalik sa general funds. Tapos, nagkaroon din ng pagbabawas daw sa AIX na 5 bilyon, no? Pero ito po ay, dahil nga po, itong amount nito ay rinekomenda ng Senado, pero ang BICAM po ang nagtanggal nito dahil nga po nagbigay sila ng priority sa COVID. So hindi po totoo na siya nag-realign. Siya nga pong naglagay sa Senate version ng 5 bilyon na AIX na natanggal dahil sa kakulangan ng pera dahil nga po sa kakagaling lang natin ng COVID. So ano pong ibig sabihin yan? Abay, ibig sabihin po niyan talagang panahon na ng batuhan ng putik dahil talaga pong lumalabas ng katotohanan na yaang People's Initiative na yan ay talaga namang bribery initiative at politicos initiative. Well, ngayon, sinasabi nila na para naman yun kasi yung initiative na yan, nakikita natin is parang pansariling kapakanan lang eh. Oo, yun lang naman ang suma total yan eh. 'Di ba? Hindi mo naman ipipilit o hindi ka magbabayad ng mga tao para paboran yan kung yan ay talagang legal. 'Di ba? Hindi mo na kailangan ng ganun. Pero kung ipipilit mo yan,
no, talagang pinaglalaban mo, tapos kailangan mo pang magbayad, is hindi maganda yung ibig sabihin nun. 'Di ba? Merong nakapaloob diyan na mahika na hindi natin magugustuhan bandang huli. No, hindi naman lahat sila pinapangunahan, pero ayun naman yung nakikita ng kalahatan. Hindi lang naman ako nakakaramdam sa ganyan. 'Di ba? At saka yung pera, no, yung mga budget is parang patalon-talon kung kani-kanino, no? Pero suma total lahat 'yan is pera ng taong bayan, no? Ha? Naku naman. Parang may compromise na ng Senado at ang Kamara as lawmaking bodies gagawa ng ordinaryong batas, tapos isusumitin nila sa taong bayan yung kanilang pinagkasunduan para ratifikahan sa isang plebisito. Yan po yung tinatawag nilang Bernas Formula. I disagree po. Ako po yung nag-aral na aking constitutional law at nagturo rin ng constitutional law sa UP. Ang naging teacher ko po dyan sa constitutional review, sa tingin ko yung pinakamagaling na constitutionalist ever, si Vicente Mendoza. At kagabi nga po, sa birthday ni Justice Victorino, ay kami nakita rin. Ang posisyon po namin ni Justice Mendoza, 3 pamamaraan lang po ang pupwede para amendahan ng saligang batas: Constitutional Convention, Constituent Assembly, at People's Initiative. Yung ginagawa ng Kongreso, sa tingin namin, na tinatrato nilang ordinaryong batas, ang proposed amendments sa economic provisions ng Constitution ay unconstitutional. Bakit? Hindi po yan Constituent Assembly. Ang Constituent Assembly po, hindi gumagana bilang ordinaryong Kongreso ang ating Kongreso. Kung hindi, yan po ay non-legislative function. Kaya kinakailangan magkaroon ng joint assembly at dyan po sila magpo-propose ng mga amendments, no? Tapos dapat separate voting. Para po yung SONA, no? Di ba pag SONA, joint session sila, pero nagde-declare ng quorum ang Senate President, nagde-declare ng quorum ang Speaker. So dapat ganyan po yan dahil yung Constituent Assembly, hindi po sila umuupo bilang Kongreso. Umuupo sila bilang Constituent Assembly na special assignment ng Kongreso, pero hindi po yan lawmaking. Pero pag-usapan po natin yan sa mga susunod na panahon. Ang importante, abay kinakailangan, itaguyod natin ng katotohanan sa mga putik na binabato doon sa 2 babae with balls. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Insider, at syempre natunghayan din natin si Attorney Harry Roque. Ayan, pinaliwanag ni Attorney Harry Roque dahil binabato nga ng putik yung 2 babae na naglilingkod sa 2 babaeng matapang, no, na with balls, talagang hindi nila matitipak, no? Maganda rin silang ganyan klaseng babae na talagang palaban, no? Mas palaban pa nga sila doon sa mga lalaki doon sa mga kasama nila. Kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dito, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.